Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, inshallah nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa kahalagahan ng Ashura o ikasampung araw ng Dhul-Hijjah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay namimili po ng mga lugar at panahon kung saan ginagawa niya itong mga sagrado. Kaya po sa katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa 9 verse 36, sa katunayan ng ilang mga araw sa piling ni Allah, ang bilang ng mga buwan sa piling ni Allah subhanahu wa ta'ala ay 12 buwan na nasa loob ng aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala mula noong araw kung saan nilikha ang mga langit at lupa, at meron dong 4 na sagrado. Iyon ang matuwid na relihiyon, kaya huwag kayo mang-api, huwag kayo mang-aapi sa inyong mga kapwa. Diyan sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, natukoy po natin na ang buwan, meron palang 4 na buwan sa isang taon na napakasagrado sa ating mga kapatid. At alam naman po natin ang mga sagradong buwan, yun po ang Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram at ang Rajab. At alam naman po mga kapatid, ang sa Dhul-Qa'dah, ang Dhul-Hijjah, Muharram, sunod-sunod po ito ng mga buwan. Kasi may mga pangyayari diyan, mga kaganapan diyan na napakalupit, lalo ng Dhul-Qa'dah at Dhul-Hijjah. Mga tao naglalakbay, pupunta sa Kaaba, isabuhay o isagawa lamang ang ritual ng mga Hajj. Ang ritual ng Hajj mga kapatid ay ginagawa diyan. Tapos pabalik na naman sila sa kanilang mga pamamahay. Diyan sa naman sa Muharram, merong araw dyan kung saan napakadakila mga kapatid. Ayun ang isa sa mga dapat nating maunawaan bilang mga Muslim, na pinakamainam yan. Mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang umaangkin sa buwan na sa mga araw na yan mga kapatid. Katulad na lang sa merong isang hadith dito na an Abu Hurairah qala Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdalus salati ba'dal farida salatul lail. Sinabi na, inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos sa Ramadan ay buwan ni Allah, ang Muharram. Tingnan mo, buwan ng Allah na Muharram. Kaya talaga, kasi idinugtong niya mismo sa kanyang sarili. Napakasagradong talaga buwan na ito pagkatapos ng Ramadan, at pagkatapos ng pinakamainam na sala o dasal, pagkatapos ng obligasyon ay ang sala sa gabi, ay isinalaysay ni Muslim. Kaya dahil doon mga kapatid, napaka-importante ito bilang Muslim na paano natin magbigay talaga tayo ng oras sa pag-aayuno ng Ashura, kasi magaganap po yan sa July 16. Kaya kapag sumapit ang July 16, napaka-sunna mga kapatid na mag-ayuno. Wag tayong diyan paisi-isi diyan. Dapat saksihan niyo ng araw na yan ay sagrado para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa time ni Prophet Muhammad sallam, ang mga Quraysh nag-aayuno din ng Ashura, na inulat ni Aisha radhiyallahu anha, dati sa araw ng Ashura ay nag-aayuno ang mga Quraysh sa panahon ng
kang mangmangan. At dati umaayuno rin ang mensahero sa salam. At nang dumating siya sa Madina, ay nag-aayuno nito at inutos ang pag-aayuno ng Ashura, at pagkaraan ng naging obligasyon ang Ramadan ay iniwan niya ang araw ng Ashura. Kaya ang sino mang may gusto mag-ayuno ay mag-ayuno, at ang sino mang may gustong iwanan ito ay iwanan na. Kaya dyan sa hadith mga kapatid, dati mga Quraysh na abutan ni Prophet Salam, nag-aayuno rin ng Ashura. Sila, gaya-gaya lang sila sa mga Hudyo dati. At sila naniniwala ng Ashura, kapatawaran ng magpapatawad ang Diyos ng kapatawaran. Ganon din ang mga Hudyo. Mga Hudyo, sa time na yun, iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kamay ni Paraon, at inulunod sila ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa karagatan. Dahil doon, naligtas ang tribo ni Musa. Nagpasalamat si Musa bilang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dahilan. Kaya napansin ng Prophet Muhammad, sabi niya, kami ang may higit na karapat-dapat kay Musa kaysa inyo. Kaya nag-ayuno siya at inutos niya rin ang pag-aayuno. Kaya doon ang dahilan mga kapatid, bakit po tayo nag-aayuno ng Ashura. Paggunita sa araw na yaon na mayroong iniligtas si Allah subhanahu wa ta'ala sa kamay ng mga mapag-api. Kahit halos ang kanila pang-api sobrang-sobra na, pangako ng Allah ay matutupad talaga. Kaya iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paggunita po yan, ginagawa natin sa Ashura. Na ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin niya talaga. Tapos sa mga Quraysh, syempre ginagaya lang nila mga Hudyo. Kaya meron din silang pag-aayuno sa Ashura sa time ng kamangmangan. Pero pagdating ng Islam, lalo nating naunawaan. Pagdating ni Prophet Muhammad Salam, na nag-aayuno tayo, dahil pala sa iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam. Iba talagang tradisyon. Magkasunod-sunod ka lang, bulag-bulagan ka sa mga tradisyon. Mali po yan mga kapatid. Tayo, dapat sumamba tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na napakalinaw. Gagamit tayo ng hadith, gagamit tayo ng Quran. Huwag tayong gaya-gaya lang. Ikaw si Prophet Muhammad, gaya-gaya lang, ginaya niya mga Quraysh. Hindi niya siguro alam anong dahilan bakit nag-aayuno ang sa mga Quraysh sa Ashura. Kasi may paniniwala nila, kapatawaran, basta papatawarin sila. Kaya dahil doon mga kapatid sa Islam, ito ang isa sa mga mga Muslim, alhamdulillah, puno po ng kasaysayan ang ating relihiyon. May mga naunan ng mga tao kung saan nagpapakabanal kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad kay Musa alayhi salam. Kaya dahil doon, ang panahon ng Prophet Salam, sa time na dumating sa Medina, ay siyempre propeta yun, alam niya na meron talaga siyang karapatan kay Musa alayhi salam. Kaya yun, isa sa mga meron isang hadith dito na inulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na dumating ang propeta Muhammad SAW sa Medina, kanyang nakita ang mga Hudyo na nag-aayuno ng Ashura. At saka sinabi nila, ito ang dakilang araw kung saan iniligtas ng Allah si Musa at inilunod ang angkan ni Paraon. Alam naman natin mga kapatid sa kwento ni Moses at ni Pero napakatindi talagang ginawa ni Paraon. Pang-api talaga. Kasi nga inalipin niya ng mga Bani Israel, pinagpapatay niya pa po ang mga anak na lalaki sa panahon niya. Kung hindi lang siya pinayuhan, pati mga anak na babae papatayin sana niya. Kaya dahil doon, sa time na niligtas siya, nag-ayuno si Musa bilang pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil yun ang doon, syempre tayo nasa katotohanan. Nasa tayo, sinusunod talaga natin ang mga banal na mga tao, patulad kay na Musa, si Moses. Sinusunod talaga natin yan. Katulad din sinabi ng Allah dito, wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in thumma agraqna al-akharin inna fi dhalika laayah wa ma kana aktharuhum mu'minin. Diyan sa sinabi ng Allah, at iniligtas namin si Musa at lahat ng sumama sa kanya. Pagkatapos ay aming nilunod ang iba. Katotohanan sa mga iyon ay talagang tanda
at ang karamihan sa kanila ay hindi naging mga manampalataya. Kaya dyan sa ano na yung pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, tanda po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na pasunod-sunod na mga kasaysayan hanggang umabot sa atin ng pagligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa papang-aping paraon. Kasi subhanallah, ang dagat nahati, yun ang napakatinding kwento doon. Ang dagat hinati ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tapos, ang ano doon, ang daan, nagiging 7 daanan para sa mga 7 tribo ng mga Hudyo, ng mga Banu Israel. Kasi ang Hudyo, kasali rin yan sa mga Banu Israel. Kaya dahil doon mga kapatid, yan isa sa mga isa sa mga pinakamatinding matinding kasaysayan ang nangyari sa panahon ni Musa alayhi salam, na pinaano ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinakilala at pinaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan isa sa mga mga kapatid, isa sa mga pinakamagandang nangyari. Kaya tapos ito pa mga kapatid, nga si Musa alayhi salam, ginawa sa time ng mga Hudyo, ginawa itong pesta, na tayo dahil ginawa ng festa ng mga Hudyo, tayo inutusan ni Prophet Salam na mag-ayuno, pasumu antum, at kayo mag-ayuno nito. Yun ang bilang kabaliktaran sa pinanggagawa ng mga Hudyo. Sila nagpa-party, nagsusuot talaga ng mga magarang mga damit. Tayo, sabi ni Prophet Salam sa time niya, sa Bukhari, pasumuhu antum, mag-ayuno kayo nito. Kaya ganoon din mga para pagbaliktad sa kanilang mga ritual, sa kanilang mga gawain, tayo natin, hindi tayo nakikisali diyan sa ginawa nilang festa yan. Sa atin, nag-aayuno po tayo para paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagligtas siya kay Musa alayhi salam. Tignan nyo, meron nga hadith dito na inulat ni Abu Musa na ang mga Hudyo sa Khaybar, dati ay nag-aayuno ng Ashura at ginagawa itong bilang festa. Sumusuot ang kanilang mga kababaihan ng mga alahas at mga sagisag. Kaya sinabi ng Propeta Salam, kung gayon mag-ayuno kayo nito. Kaya dyan ang utos sa atin, mag-ayuno, hindi festa dyan. Kaya mga New Year na yan, hindi natin yan dapat i-celebrate. O ano pa dyan, magpasting tayo, mas mainam pa. Kaya yun ang higit tayo kasi may karapatan kay Musa alayhi salam. Kaya ang biyaya ng Ashura mga kapatid ay napakatindi din. Katulad sa inulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, na tinanong siya tungkol sa pag-aayuno ng araw ng Ashura. Kanyang sinabi, wala akong alam sa mensahero sallam na nag-ayuno ng isang araw na humahangad sa biyaya nito sa mga araw maliban sa araw ng Ashura. Wala ring buwan maliban sa buwan na ito, ibig sabihin ang Ramadan, isinalaysay ng Muslim. Kaya ganun na ganun ang ng Propeta Salam. Nag-aayuno siya dahil mayroong biyaya si Allah subhanahu wa ta'ala na makukuha dyan. Kaya wag nating pagkait ang ating masarili mga kapatid sa mga ganitong mga araw ng mga dakilang araw ng pagpa-fasting, lalo na sa Ashura. Tapos mayroong isang hadith na pinakatinding hadith to, kasi nga nabanggit dito ang biyaya ng pag-aayuno sa Ashura na inulat ni Abu Qatada radiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Salam, ang pag-aayuno ng araw ng Ashura ay talagang umaasa ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana tatanggalin niya ang isang nakaraang kasalanan sa isang taon. Allahu Akbar. Isang taon na mga nakaraang mong kasalanan, inshallah mga kapatid, papatawarin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun ang reward sa mga nag-aayuno. Alam naman natin, puno tayo ng kasalanan. Kailangan natin mabasbawasan ito, pag-asa. Ito pagkakataon mo na para mabasbawasan ang iyong mga kasalanan. Kaya ang Ashura mga kapatid sa Islam, itong si Prophet Salam,
Isa ikasampu talaga yan. Kaya ang word na Ashura galing sa Ashara. Ha? Kaya dati, tandaan natin, ang Ashura, obligasyon yan. Dati, wala pang Ramadan, obligasyon yan. Sa time nga ni Prophet Muhammad Salam, mga kababaihan, pinapapasting din nila kanilang mga anak. Gumagano sila na gumagawa sila ng mga laruan mula sa tali at pinano. Kapag umiyak ang kanilang mga anak, ay binibigyan nila ito hanggang malimutan nilang gutom hanggang matapos ang oras ng iftar. Kaya ganun na ganun mga kapatid ang pagdidisiplina sa mga ng mga kababaihan noon sa kanilang mga anak. Hindi sila basta mga obligasyon talaga. Turuan natin mga anak natin kasi hindi naman pwede na pabayaan natin yan hanggang lumaki, hanggang di na lang magpapasting. Dito ang ginagawa ng mga sahaba, gumawa sila ng pamamaraan na napaka-effective. Tignan nyo, tali, laruan mula sa tali, kagat-kagatin lang ng kanilang mga anak hanggang dumating ang iftar. Bilang pagsasanay po yan yung ginagawa dyan. Kaya yun ay isa sa mga ang mga dati ang Ashura, yun sabi ko sa inyo, obligasyon kasi yan dati, wala pa. Pero pagdating ng utos na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Bakara na pastingan na lang ang Ramadan, na iba ang obligasyon, nagiging tiyatawag na lang to na sunnah muakkada. Allahu Akbar. Kaya ang sunnah muakkada yun isa sa mga natin. Kaya magano kayo mga kapatid, yan ang pagpapasting sa Ashura, sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ayaw mong magpasting, wala namang problema. Pero sinayang mo lang ang reward na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang magano sa time ni sa time ng Prophet Muhammad, katulad sa hadith dito na inulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, habang umaayuno ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Ashura at kanyang inutos sa pag-aayuno nito, kanilang sinabi, o mensahero ng Allah, tunay na ang araw na ito dinadakila ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Kaya sinabi ng Propeta Salam, kung sumapit ang panibagong taon, ay sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-aayuno ako ng ikasyam ng Ashura. Ngunit sinabi, hindi sumapit ang panibagong taon, hanggang namatay na lang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa hadith, sa kwento dito, hindi na naabutan ng propeta kasi gusto niya hindi talaga gagayahin mga Hudyo at mga Kristiyano sa kanilang mga pinanggagawa. Kaya mainam yun, magpasting tayo ng dagdagan mo ng 9 o 10, 9 to 10 o kaya 10 to 11 para maiba ang iyong pagsamba sa bilang Muslim. Para Muslim na Muslim talaga tayo, identity, pati pagsamba, hindi natin sila ginagaya. Kaya yun ay isa sa mga kasi sunnah nga yan mga kapatid. Sunnah nga pag-ayuno, kahit umaga ka na lang mag-intention, walang problema eh. Hindi katulad ng Ramadan, gabi pa yan, dapat mag-intention ka na. Kasi nga si Prophet Salam, mayroon siyang isang araw kung saan pumunta siya doon, nagpa-fasting siya, may inalok siya kanyang pagkain, sabi hindi na lang siya mag-fasting. Ibig sabihin yun ang mga isa sa mga dahilan. Pwede kayo mag-fasting. Mayroon bang isang araw na kung saan pumunta siya, wala silang maibigay na pagkain, nagpasting na lang ang propeta. Something na nagsimula sa umaga. Yun, mga sunnah kasi na fasting, wala problema. At alam naman natin mga kapatid, pagtanggal talaga to ng kasalanan. At hindi lang matanggal ang mga malalaki, mga kabair. Alam naman natin kabair, kailangan talaga yun ng pagbabalik loob. At tandaan nyo mga kapatid, huwag lang natin gayahin mga Shia. Ang mga Shia, ibang kanilang pananaw sa buhay. Ang Ashura, dapat magpasting. Hindi magluksa. Yung time kasi ni Hussein, gusto niya maging kalipa, pinagtatawag niya lahat ng mga tao. Inipon niya ang kanyang mga kamag-anak. Tapos lumakad sila doon sa malapit doon sa Iraq o sa Karbala. Masawang palad, inambus sila doon, pinagpapatay sila. Kaya namatay doon si Hussein sa araw din ng Ashura. Dahil doon pinagluluksa hanggang sa ngayon yan ng mga Shia. Nagpipinintensya sila, sinusugatan kanila mga balat, napapahamak sila minsan kasi sobrang labas, maraming dugo na lumalabas sa kanilang mga pangangatawan, pinapalo nila mga mukha nila. Hindi naman ganoon mga kapatid ng Islam.
Ang pagluluksa sa asawa nga binibigyan lang ng 4 na buwan at 10 araw. Hindi na pwede sumobra dyan. Tapos tayo, magluluksa hanggang sa araw pag-uko, magluluksa ka pa rin, subhanallah. Kaya, bid up talaga yan mga kapatid. Hindi lang, sobra pa nga dyan baka maging takpir pa yan, maging pupur ka pa dyan. Kasi paniniwala ng iba dyan, tawag ng tawag kay Hussein. Si Hussein makakatulong sa kanila, subhanallah. Ang pagluluksa niya mga kapatid, issue, hindi dapat yan pinapalaking issue na yan. Kasi ang pumatay, bahala na sila sa buhay nila, silang pumatay nun bakit ngayon magluluksa ka pa? Hindi ka pa naka-move on. Ano ba talagang gusto niyo mangyari? Yan ang pinakamalaking kasalanan na magawa ng isang tao na magluksa na lang siya. Parang nawalan na siya ng parang wala na siyang iniisip na kabutihang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. Marami mga kaloob si Allah subhanahu wa ta'ala pinagbibigay niya, tapos ikaw luksa ka lang nagluksa. Kaya audubillah, huwag nating gayahin ng ganun. Kaya sa batas ng mga kapatid, ang sa Ashura, pwede yan mainam na huwag mo na lang ipagsasabay sa utang mo sa Ramadan. Iba ang utang sa Ramadan, iba rin ang Ashura. Kasi ang utang sa Ramadan, nga fasting, pwede mo naman niya ibayaran sunod na araw. Hindi katulad ng Ashura na limitado lang talaga ang araw. Kaya yun isa sa mga ng mga kapatid. Kaya wag mong ipagsabay. At tapos ang pinakamalapit, yun ang pinakamalapit na opinion, wag mong isabay ang Ashura sa utang ng Ramadan. Allahu Akbar. Kasi malaking reward nga ng Ashura. Tapos limitadong araw lang yan, panahon. Kaya tapos ito pa mga kapatid, kung example mga traveler ka, mas mainam ay mag-ayuno ka ng Ashura kasi bihira lang yan. Hindi man araw-araw Ashura. Kahit nga kahit Sabado pa yun natapat, walang problema. Alam naman natin Sabado araw yan kung saan ginagawa ng mga mga Christian o mga Hudyo. Wala problema. Basta natapat doon, magpasting ta ang ating intention para lang sa Ashura. Allahu Akbar. Kaya yun mga kapatid, inshallah, yan ang mga ng Ashura. Kaya ang mga bid'a mga kapatid sa Islam sa Ashura, iwasan talaga ito. Kasi sobrang pagluluksa nila sa pagkamatay ni Hussein. Dumanak ng dugo, pinapakita talaga nila kanilang pagluluksa. Alam naman natin mga kapatid, mayroong hadith dito si Prophet Muhammad sallam na inulat ni Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu na sinabi ng Prophet Muhammad sallam, 4 sa aking pamayanan na mayroong kalagayan ng kamangmangan. Tingnan nyo, mayroong kalagayan ng kamangmangan na hindi nila maiiwanan ang mga ito: ang pagmamalaki sa mga angkan, pangnalait sa mga lahi, paghiling ng ulan sa mga bituin, at pagtataghuy. Tingnan nyo, pagtataghuy. Ibig sabihin dyan, sobrang pagluluksa, sumisigaw ka kasi may namatayan ka, subhanallah. Yun ang pagtataghuy na tinutukoy dito. Hindi pwede talaga yun. Kasi nga kasali yan sa mga ugali ng mga kamangmang, walang pagpinag-aralan. Audubillah. Kaya tapos mayroon dito, ang babaeng mapagtaghoy kapag hindi nagbabalik loob bago ang kanyang kamatayan, tatayo siya sa araw pagkabangon at magkaroon siya ng pantalon mula sa tansong natutunaw at kalasag mula sa sakit ng balat. Isinalaysay ni Muslim. Audubillah. Parurusahan talaga. Kasi nga, nagpapakita na wala kang pagtitiis sa kapalaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba naman, parang gusto nila, lang trip nila sa mga kapalaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo inhawa. At huwag kang mawalan ng pagtitiis dyan. Kasi wajib yan. Kailangan mo pagtiisan ang mga pangyayari kung saan tinakda na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ikaw pagluluksa, pagtataghoy, yan ay tinatawag na paggawa-gawa ka na sa ating relihiyon. Gumagawa ka ng panibagong pagsamba na hindi naman karumal-dumal. Kaya alam naman natin, pagpatay kay Hussein ay karumal-dumal yung nagawain at mananagot talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga si Hussein ay sahabi. Sahaba ng Propeta ng Salam. Tapos pinatay nila. Bahala sila sa buhay nila doon. Silang mananagot doon.
Pero ang ginagawa ng Shia, pati hanggang sa ngayon, tayo pa rin sinisisi. Sinisisi bakit ganito, mga kumampi dyan, kayo pa rin, subhanallah. Wala na yun, nangyari na yun. Past is past. Una na lang sana natin ng leksyon, hindi hanggang ngayon magluluksa ka dyan, tapos sinisisi nyo pa mga Sunni, audibillah. Kaya tingnan nyo, parang parang Christmas, New Year sa atin. Parang New Year na kung nagpapasabog, maraming maaksidente sa daan, sa bahay, sa daan pa, dadaling sa ospital. Ganon din sa panahon sa kanila doon. Sa time ng Ashura, maraming nagpaano ng dugo. Subhanallah, nawala na siya ng dugo. Dadalhin siya sa ospital. Tapos ang kanyang damit puno ng dugo. Udubillah. Kaya, anong klaseng pagluluksa yan? Hindi nga yan ginawa ng mga sahaba. Hindi nga yan ang ginawa ng mga nauna. Na magluksa sila hanggang palabasin nilang dugo. Pati ang mga bata nila, subhanallah, sinusugatan nila sa ulo. Yan, isa sa mga maling gawain po yan, mga bid'a po yan, mga kapatid. Hindi ginawa ng mga nauna. Ang pagluluksa, mayroong panahon lang, limitado lang yan. Sa kababaihan, kung hindi nila pamilya, pwede sila magluksa 3 araw. Kung asawa, 3-4 na buwan talaga at 10 araw. Yun ang doon, yun ang limitado sa lalaki nga eh. Sa lalaki, pwede siya magluksa, pero hindi naman buong buhay niya magluluksa na lang sa magluluksa. Dapat meron talagang mga limitado. Kaya, pinagsasampal mo mga mukha mo dyan. Alam naman natin mga kapatid, mayroong isang hadith dito si Prophet Muhammad SAW na inulat si Mus'ab bin Sa'ad na ayon sa kanyang ama na sinabi niya, O mensahero ng Allah, sinong tao mayroong pinakamatinding pagsubok? Sinabi niya, mga propeta, tingnan niyo mga propeta, at pagkatapos ang mga matutuwid, at pagkatapos ang kasing tulad nila. Susubukan ng isang tao ayon sa kanyang relihiyon. Kaya kung merong katatagan ang kanyang relihiyon, ay dagdagan sa kanyang pagsubok. At kung kanyang relihiyon ay merong kahinaan, ay pagaanin sa kanya ang pagsubok. At patuloy ng pagsubok sa isang alipin hanggang lalakad siya sa ibabaw ng mundo na para wala na siyang kasalanan. Subhanallah. Isinalaysay ni Ahmad at tinaman ni Albani. Kaya sa hadith na yan, mga kapatid, ang mga binigyan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi matataas ang kanilang relihiyon. Sa time ni Hussein, pinatay siya, matataas kasi mga paniniwala nila. Hindi magluksa, alam naman natin pagluluksa, sumubra, bawal na yun. Araw, buwan-buwan, taon-taon nyo pa ginagawa yan. Auzubillah. At makikita mo, kahiyan talagang ginagawa ng mga Shia, mga kapatid. Kahiyan yun sa Islam kasi hindi utos. Hindi sinabi. Hindi ginawa ng Propeta Salam. Namatay nga kanyang anak na si Ibrahim. Napaluha si Propeta Salam. At kanyang, alam niyo yung sinabi niya, ang mga mata ay lumuluha, ang mga puso ay nalulungkot. At hindi tayo magsasalita kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa kanyang ikakakalugod. Allahu Akbar. Ganun ang pagluluksa. Ang pagluluksa ng mahal nating propeta Muhammad sallam, lumuluha, nalulungkot, pero hindi ka lang magsalita ng masama kay Allah. Ginagawa na hindi. Tinatawag na, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ikakalugod kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala yan? Nang patay, tatawagin mo, subhanallah. Akala mo buhay na buhay si Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein. Baba, ano yun? Pupunta yun sa shirk, sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi naman dapat nating gawin yan. Tawagin mo, Ya Allah, Ya Allah. Yun, tawagin mo si Allah kasi ang Allah, Hayyul Qayyum. Buhay na buhay. Tagapagtaguyod. Allahu Akbar. Kaya wag nating yun, sobrang pagdadalamhati mo, sobrang pagluluksa mo, maraming mangyayaring masama. Maraming negatibong pagnanaw maisip mo sa iyong kapwa. Kaya mag-ingat po mga kapatid sa sobrang pagluluksa na ito ay wala talaga. Tingnan nyo sa isang hadith dito na inulat ni
Abu Salama na pumasok ako kay Zainab bin Jahsin sa oras ng matay ng kanyang kapatid. Kaya humingi siya ng pabango at ipinahin niya ito. At pagkatapos sinabi, sumpa kay Allah, wala akong kailangan sa pabango bukod sa aking narinig ang mensahero sa salam. Nagsasabi sa minbar, hindi pinapahintulot sa mga babaeng naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay na magluksa sa patay ng higit sa 3 araw maliban sa kanyang asawa na 4 na buwan at 10 araw isinalaysay ni Bukhari. Tingnan nyo, ganun na ganun. Mga kababaihan ng mga Shia, hindi mo naman yan kamag-alak si Hussein. Bakit kayo magluluksa dyan? Buti kung asawa nyo yan, 4 na buwan at 10 araw. Hindi nyo naman yan ba't nila kalalakihan? Bakit kayo magluluksa? Kung hinihalimbawa kayo sa kababayan, 3 araw lang yun ang pagluluksa. Ha? Hindi mo naman yan kamag-anak. Katulad yung ginawa ni Zig. Kumuha siya ng permit, naglilagay niya talaga dito. Kasi hindi niya kamag-anak bakit siya magluluksa dyan? Hindi niya kamag-anak. Tapos kung mag-anak mo, may limitasyon din. Allahu Akbar. Kaya tingnan nyo, sinabi ng Allah patungkol sa mga ahlul kitab. Qul ya ahlul kitab, la taglu fi dinikum ghairal haq. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin kadhallu min qabl wa adhallu kathiran wa dhallu an sawa'is sabil. Sinabi ng Allah, sabihin mo o angkan ng kasulatan, huwag kayong lalampas sa inyong relihiyon ng walang katotohanan at huwag ninyong susundin ang pagnanasa ng isang pangkat. Talagang naligaw na sila noon at kanilang iniligaw ang karamihan at naligaw rin sila sa tamang landas. Kaya yun ang mga leksyon, mga kapatid, sa mga ahlul kitab. Huwag tayo lalampas sa ating reliyon. Ginagawa ng mga Shia, nalalampasan nilang religion. Iniligaw pa nilang karamihan dito. At sila mismo naligaw sa tamang landas. Kaya mag-ingat, mga kapatid. Kasi shirk, tatawagin patay. Subhanallah, shirk, napakalaking shirk yun. Pagtatambal yun. Wala kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, sana meron kayo ng pulot ang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.